Okay, Suzuki Bergman Street. So, ang issue nito, yan, napansin nyo, naka-check engine siya and then, ayaw niya mag-start. Okay. Ngayon, nisca natin siya. Yan, so yan yung nakita natin na error niya. Crankshaft position sensor. Yan. Okay. And then, check natin yung kanyang starter relay. Yan, okay. So, tinagkal natin yung kanyang starter relay. So, ito na yung starter relay niya. Yan. So, para malaman nyo kung buo yung switch niya dito, yan. So, pwedeng dito niya na siya i-check. So, itong dalawang ito, nagko-connect lang to once na yung pinindot niya yung switch nyo, magkakasupply ito pag kukonekin niya ngayon itong dalawang to. Gamitan natin siya ng tester. So, yung isang, natin, lagyan natin sa negative. Tapos, dapat yung isang linya dito, ito magkahiwalay na malaki na connector. So, dapat may 12 volts dyan na isa. Yan. So, mapansin nyo, meron siyang 12 volts. 12.42. Okay? And then dito sa taas, so may isa din ditong positive kasi negative trigger ang Suzuki. So dapat may isa ditong positive. So kung alin na magto 12 volts dito sa dalawa, so yun yung positive niya. Ayan, 12 volts, 12.2. And then dito sa kabila, wala dapat tong reading. Yan. So papansin nyo, dito meron. So yan yung ibig sabihin niyan, yung positive niya. And then ito yung negative, ito yung papunta sa switch. Ngayon, para malaman nyo kung buo yung switch nya, yung isang dulo ng tester nyo, ilagay nyo lang sa negative. Or kung test light ang gamit nyo, din dulo ng test light ninyo, ilagay nyo sa negative. Yan. And then, ngayon, para malaman nyo kung buo yung switch nya, pipindutin nyo ngayon yung switch. Sir, pwede pasuyo, papindot ng switch. Papindot din sir niya yung brake. Yan. So, mapapansin yan, nagkaroon siya ng 12 volts. So, ibig sabihin, buo yung, pabitaw nga ako sir ng switch. Yan. Ayan. So, nung binatawan na sir yung switch, nag-auto ulit siya. Ibig sabihin na wala na yung contact niya. Pero nung pinindot na sir, pansin nyo, nagkaroon siya ng 12 volts na reading. So, ibig sabihin, yung switch na sir, buo. Kasi nagkaroon siya ng reading dito. Yan. So, ngayon, pwedeng paghinalaan nyo itong starter relay. Ngayon, para malaman nyo naman kung buo yung starter relay nyo, lagyan nyo ng positive at negative itong dalawang maliit na to. Pag nag-click yan, narinig ninyo, dapat magko-contact na itong dalawang ito. Yan. Pero mas madali, para malaman nyo kung ito yung problema, pagdaitin nyo itong dalawa na to. I-jumper nyo yan. So, dapat pag starter relay ang problema niya, pag pinag-connect nyo yan ng dalawang wire, kasi magiging buo na yung contact niya, dapat i-start na yung motor. Okay, walang tayong sample. Okay. So, pwede kayo gumamit ng gantong wire. Yan. So, dapat balat yung tigabilang dulo. Tapos, pagdaitin nyo itong dalawang to. So, dapat umi-start yan. Pag hindi umi-start, may problema ang starter motor. Yan. So, mapansin nyo, hindi siya nag-start. Pero yung isa dyan, tinestar natin kanina, may 12 volts na reading. So, ibig sabihin, buo yung linya niyan papuntang battery. Kaya, pag hindi siya nag-start, starter motor ang may problema. Yan. So, ngayon, dahil okay to, okay din yung relay. So, bubuksan natin yung upuan niya. Check natin yung starter motor. Okay, so natagkal na natin yung kanyang upuan. So, dito nyo makikita yung starter motor ng Suzuki Bergman. So, ngayon ginawa natin, itong rubber na to. So, tinaas natin para ma-check natin. So, pwede kayo rin gumamit ng extra battery. Yan. Paso yun daw ako. Ano. Tapos, gagawin nyo lang, yung isang dulo ng battery, ilagay, yung basta negative yung negative ilagay nyo rin sa body ground ng motor. Tapos yung positive nya, i-connect nyo dito sa positive nya. So napansin nyo, wala siyang reaction. So dapat, re-redondo yan kung okay na yung, okay itong kanyang starter. Yan. And then isa pa, para ma-double check nyo rin, so pwede ulit kayo gumamit ng multimeter o kaya test light. So, ilagay nyo lang isa sa negative dito sa kahit sa body ground. Tapos, yung pan-tester nyo, ilagay nyo dito. Yan. Tapos ngayon, papansin nyo, wala siyang reading. Naka-auto siya. Pero pag pinandit ko yung starter motor, itong starter switch nya, papansin nyo, magkaka-reading yan. Yan. So, nagkaroon siya ng 12.2. So, bibitawan ko ngayon. So, mawawala rin dapat yan. Yan. So, bumalik siya sa auto. So, ibig sabihin, buo yung linya niya mula doon sa starter relay papunta dito. So, may problema dito yung Kaiser na starter motor.
Okay, update dito sa ginagawa nating Bergman Street. So dahil wala si Sir makuhaan nitong starter motor, so wala na rin kasi tayo available na ganito. So ginawa ay pinaayos na lang yung kanyang carbon brush. Yan. So pwede naman yun, pero mas maganda pa rin kung bago na yung papalit. Kasi hindi pag minsan pag repair na lang, pag carbon brush lang din na yung pinaltan, hindi na rin siya masyadong nagtitinagal. Yan. Pero dahil dito no choice tayo, so ni-repair na lang yung carbon brush niya kasi nga walang makuha na bago nito dito sa atin. Okay, so ngayon try natin siya kung start na. Okay. Yan. So, pansin nyo, gumana na yung kanyang starter. Okay. So, ito talaga yung, ibig sabihin, ito talaga yung may problema. Okay. So, ganun lang yung pag-check ng kung pag hindi umi-start yung motor nyo. So, una nyo i-check dito. Kasi dito makikita nyo na lahat yan. Kung buo yung switch nya, kung may supply. Yan. So, dyan nyo makikita yan. Bunutin nyo lang yung socket na yan. Tapos, pag buo dyan, so, ito naman yung itesting ninyo. Yan. So, ngayon, buburahin na lang natin yung check engine nya kasi may check engine nya. Naka-record kasi yan doon sa kanyang ECU. So, try natin siya i-delete. Patayin muna natin yung engine. Yan. Okay. So, punta tayo ngayon sa erase fault tool. So, dapat pag in-erase ko ito, mawala na yun. Ayan. So, pansin nyo, wala na yung check engine niya. So, ganun lang yung gagawin nyo pag nagka-problema yung inyong starter system.